Kumusta ngayon sir yung ano, yung paghahanda po ninyo sa inyo pong tanggapan kaugnay po nitong nararanasan nating, sama ng panahon? Hindi ko alam sir kung bagyo na ba or tropical depression, basta masama yung panahon natin. Ano po yung mga paghahanda dito sir? And ano sir yung kasalukuyang alert level or status na nakataas ngayon sa Naga City kaugnay po nitong, sama ng panahon na ito sir? Opo. When it comes to preparation alert, nasa blue po tayo ngayon. Ang ibig sabihin nito, ang lahat ng assets at lahat ng tao ay ang pinaghahanda na just in case po mas lumala yung sitwasyon. Pupunta po tayo doon sa red, which is the highest. Ang ibig sabihin doon, ang mga tauhan ng CDRRMO, kasama po ang mga volunteers, meaning yung mga nag-training po sa iba't ibang training na binigay ng OCD, na mga tagalungsod ng Naga LGU, at the same time mga partner agencies, pwede pong tawagin para sa pag-duty. Ang ibig sabihin kasi noon, malakas na po yung sama ng panahon at kailangan ng mag-rescue. Tapos habang nasa blue po tayo, ang ibig sabihin, very close po ang pag-monitor sa kaganapan, especially sa development ng panahon. Ang maganda naman po sa atin ngayon, wala po tayong signal. Pero po yung northern part ng Camarines Sur ay nasa signal number 1 na, if I am not mistaken. Pag sinabi po nating northern Camarines Sur, kasama po kung dito po sa Naga, ang pinakamalapit po niyan is yung part ng Calabanga. Tapos yung Partido area, Tigaon, Goa, Presentacion, Caramoan, yung Tinambak, Seruma, yun po yung nasa signal number 1. Nasa may parte po kasi ng Cam Norte sa Daet, yung kumbaga ng bagyo, kaya kasama sila sa signal number 1. Ang good thing, may ulan tayo kasi kailangan talaga natin ng ulan dahil nga po sa present na El Nino. Pero ang sinasabi po kasi ng mga natin experts, including Sir Mike Padua, mukhang 3 araw na ganito ang panahon. Ang ibig sabihin parang nag-stationary yung bagyo. The good thing, hindi po siya malakas. Yung ulan po natin sa nakaraang 24 hours, umabot na rin siya ng around 44 millimeter. Pero kung ganito po lang yung sustain ng lakas, kaya po natin to. There's no cause of alarm, except of course kung yung mga barangay may mga baradong lagusan ng tubig sa drainage system. Kaya yun po yung palaging instruction sa mga barangay na panatiliin po na malinis, at the same time unobstructed yung mga areas kung saan umaagos ang tubig from the kalye or neighborhood going to the drainage and papunta sa mga creeks and eventually sa river po natin. So kung ganito po ang sitwasyon, ganito din yung paalala natin sa mga barangay na i-closely monitor po yung mga daanan ng tubig para po just in case po mag-sustain po ito, kayanin po ng mga nasa ng mga drainage system po natin. Tapos yung mga tao po na nakatira sa mga low-lying areas na normally kahit konting-konting ulan lang, below 30, binabaha na, yun, ilikas na nila yung magamit nila or iakyat muna for safety. At the same time, maging makiramdam, palaging updated sa kaganapan or sa development ng sama ng panahon para just in case po mga ilangan na lumikas, ililikas po or pwede na silang lumikas papunta sa mga evacuation centers kung saan sila doon ay naka-assign. Opo, yun. And dito, Sir Raynor, malaman ko lang, ano po, batay sa pinakahuli po nating monitoring ng CDRRMO, ano ba, sir, yung mga barangay dito sa Naga na tinutukoy nating mga high risk sa pagbaha o pagguho ng lupa kung meron man, sir? Actually po, yung pagbaha, halos 18 ng 27 barangay natin po, talaga, palaging binabaha. Pero part lang nun. Ang isang example po niyan, simulan po natin sa area ng Del Rosario. Yun yung isa sa pinakamataas nating lugar kasi paakyat yun ay going to PD. Pero may mga sitio po kasi siya na
nasa malapit sa creek. So yun yung i-consider nating may part na binabaha. Papunta po palapit sa sentro. Ang sunod is Concepcion Grande, ganun din. May mga sitio po dyan na since malapit sa creek, pag umapaw or lumobo po yung tubig doon, ang tendency bahain talaga po yung mga area or mga bahay na malapit din talaga sa ilog or sa creek itself. Tapos ito pong Concepcion Pequeña, mataas pa din supposedly dito, pero yung area po ng Julian Militon dito sa may likod ng public cemetery natin, talaga pong kahit 30-40 millimeter na biglaan sa isang oras na bagsak na tubig, binabaha po siya dahil nga sa sitwasyon na ito pong area na to ay sa likod mismo. Nandun yung creek, mas mataas yung level ng creek halos sa paaralan. So pag nag-overflow po siya, ang tendency niya ay pumasok talaga sa paaralan. So yung area na yon, konti lang naman sa compared sa buong barangay. Pero siyempre po affected po tayo. Tapos punta po tayo dito sa may CBT1, halos ng area dyan, madaling bahain yung mga streets nila, just like etong Barangay Igualdad, Barangay Sabang, dito sa may Barangay Dinaga, San Francisco. Although etong dalawa, San Francisco and Dinaga, talagang pagbahang-baha na ang Naga saka pumapasok doon sa kanila. Pero yung area malapit doon sa may LCC, kasama na po yung Triangulo, yung Sabang, lahat po yun palaging binaba. So 18 po yan na noted natin na talagang binaba siya every time may masamang panahon at malakas po yung bagsak ng ulan. Opo. And ano-ano sir yung mga preemptive measures o yung mga maaga nating paghanda kasalukuyang ipinapatupad ng lokal na gobyerno para matiyak po yung kaligtasan ng mga residente dito sa Naga, sir? So, una po, dapat well-informed yung lahat ng punong barangay kasama yung Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Kasi sila po yung unang responder talaga sa barangay. So sa paraang ito, kapag informed ka, may tama kang information na dala-dala, tama din dapat yung actions na gagawin natin based on the information na hawak-hawak natin. So for now, halimbawa, dapat, although it's a Sunday, tapos kahapon medyo okay naman yung panahon, although makulimlim afternoon, malakas na cloudburst in the middle of the afternoon, kung natatandaan nyo po. Ang tendency kasi ng tao, pag walang signal, meaning typhoon signal, pag yung ulan ay hindi naman sustain, kasi nakakapagod din talaga. So, importante na aware yung ating barangay kung ano ang sitwasyon para habang nagpe-prepare tayo na ipapatupad na din sa mga tao yung, especially kasi alam na nila specifically kung sino sa mga residents nila yung talagang high risk or medium risk or low risk. So yung high risk, alam mo hindi mo kailangan ng bagyo para hindi mo sila pagtuunan ng pansin, like informing them or i-forewarn sila na pag nakita nyo hindi na tumigil yung ulan sa loob ng 2 oras, maghanda kayo or iakyat na yung mga gamit nyo, iangat na yung mga gamit nyo. So, yung mga bagay kung yun ang kailangan ginagawa natin kasi sa disaster risk management, malinaw po yun sa DILG na ang lahat ng barangay officials po natin, of course, headed by the punong barangay, down to the barangay in charge sa CDRR or yung council doon na tinatawag na Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Sila po yung may pananagutan, unang responder, ang may responsibility sa kanilang barangay. Kasi pag isang barangay pa lang po ang affected, normally po ang response na yung barangay talaga. Pero pag umabot na ng 2 hanggang lampas 2 barangay ang affected, that's the time na doon papasok para tumulong po ang city. So similarly, ganun ang ginagawa din sa ating bansa. Kapag isang region lang, wala pa sa picture ang National Disaster Risk Reduction Management Council, pero pag 2 or more regions na ang affected ng isang sakuna, isang threat, or isang disaster, doon na pumapasok ang National Disaster Risk Reduction Management Council. So malinaw po ang instruction na kapag ang isang barangay ay affected, on your own, kailangan po maipakita yung kahandaan ng
mga barangay po natin. Ang city naman, maipapakita yung kahandaang tumulong kapag dalawa at mahigit na dalawa ang numero ng affected na pong barangay po natin. So, ito pong ginagawa natin, yung paghahanda dapat ay yung pag-inform, pag-educate, pag-communicate ay mangyari po sa level ng barangay. Although, ang city palagi pong kumbaga guidance na halimbawa ngayon, nagbigay na tayo po ng pakiusap sa group chat ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, City, kung ano yung mga dapat gawin. Kasi kumbaga, ang short po na message kung bibigyan ka lang ng isang sentence bilang empleyado ng LGU na related po dito sa mga sama ng panahon. Ang text lang dapat is you know the drill. Pag sinabi mong you know the drill, ang ibig sabihin, yung lahat ng training, ginawa nating mga procedures, polisiya, na kapag may sama ng panahon, ito yung gagawin pa rin natin. Kasi nga, very similar naman po yung mga sitwasyon kapag naghahanda pa lang tayo. Nag-iiba po yun kapag ang isang sama ng panahon ay sobrang lakas or depende po sa intensity at kung ano yung epekto nun after na nanalanta ang isang hazard na naging disaster sa isang lugar. So, kumbaga, ang mga barangay, alam na po dapat nila ang gagawin nila. But definitely, nandun po yung guidance. Saka, kumbaga, nasa likod lang yung presensya ng LGU, ready and willing to help just in case may pangangailangan po sila. Opo, iyon. And dito, sir, pagdating naman sa evacuation centers natin, kumusta po ito? Handa na ba yung mga evacuation natin, sir? Sapat ba yung supply ng pagkain, mga tubig, gamot para sa paglikas, sir? Opo, yung mga evacuation centers natin, again, naka-coordinate po to sa mga barangay kasi ang karamihan po ng evacuation centers natin ay mga paaralan na merong arrangement or agreement with DepEd na just in case po may pangangailangan, kino-convert temporarily into a temporary shelter or evacuation center. So kung may kahandaan po, ready naman tayo except ito pong JMR Coliseum, just to mention, ngayong August na po ngayon, this is about to be renovated. That's why ako po inatasan ng ating mayor na makipag-usap sa ibang stakeholders ng city, especially yung malalapit po sa area. So that includes SM Naga, Robinsons Naga, ito pong church or ang community po ng Our Lady, Latter-day Saints ng nasa Panganiban, ang Mariners Polytechnic Colleges ng Panganiban Campus. Meron po tayong ongoing negotiations and agreement po dyan na just in case mga ilangan po ng tulong na mag-evacuate tayo ng mga residente, especially dito sa dalawang low-lying areas or barangays na palaging binabaha. Just in case mga ilangan ay mag-open po sila. Among the four na na-mention ko, ang successful na po tayo ang Mariners Polytechnic, tapos ang ito pong Latter-day Saints, tapos yung SM, nag-accommodate na din po sila. So, ito po, in anticipation na just in case mga ilangan tayo since, halimbawa, sinimulan ng improve or yung program of works i-implement na po sa gagawing repair sa JMR Coliseum. May pupuntahan po tayo at nakadesignate na ang bawat numero or bawat pamilya na pwedeng apektado kapag may sama ng panahon. Kasi ang worry po natin, marami po ang naka-assign sa JMR Coliseum na mga evacuee. So, halimbawa, sumama ang panahon, tapos mga ilang magpa-evacuate, dapat po prepared yung city na yun naman ang ginagawa natin kung saan natin sila dadalhin bilang replacement temporarily sa lugar ng JMR Coliseum na mag-undergo nga po ng repair ngayong buwan and forward. Opo. Eto, sir, last ko na lang na tanong and ililipat ko naman kay Bombo Kim ang opportunity para magtanong sa inyo. Yung mga natin, sir, yung mga rescue assets tulad ng mga bangka, heavy vehicles at iba pang mga kagamitan sa mga estratehikong lugar sa Naga,
Kumusta ito, sir? Naka-deploy na po ba ito sa mga lugar, barangay dito sa Naga, sir? For now, wala po tayong deployment na ginagawa. Yung lahat po ng boats natin, actually yung apat no, na-test kahapon kasi yung culminating po ng ating resilience month from July 1 to July 31, medyo ano lang po tayo, nagdagdag ng isang araw kasi nga tiniming nating Saturday para may mga makasama pang ibang ahensya. So nagkaroon po tayo kahapon as last activity in celebration of the Resilience Month ng tree planting po sa Panikwason. At yung isa po ay yung river cleanup from Danlugan ni Ina going to Sentro doon po sa may parte po ng market. So yung apat pong water assets natin ay ginamit natin hindi lang para po matest siya, kundi maging service boat po kahapon sa activity. So therefore, wala po tayong deployment pang ginagawa pero na-check po natin sila na especially yung mga dimakina, na-check po natin sila na sila ay mga in good condition na just in case mga ilangan po tayo ay magamit po natin sila, umandar po sila. Yung mga trucks naman po and heavy equipments, normally po ang ginagamit natin yung assets na meron tayo just like yung pag-aari po ng city agriculture, yung meron din pong mangilan-ngilan yung Enro at yung Swamo kasi nasa process pa lang po tayo ng pagbili ng yung ibang kagamitan tulad po ng trucks tapos ng boom truck para po maging ang kaagapay natin just in case po mga ilangan tayo. So lahat po ng mga assets na yon ay nasa kanya-kanya pa pong disposal. Kasi wala pa naman pong need pero since nasa blue tayo, ang ibig sabihin aware po yung mga heads nila at yung mga humahawak doon na anytime just in case and wag naman sana ay pwede pong i-deploy sila sa City Hall kapag nag-convene po ang IMT para po gamitin sila. Pero not just to put negative impression po sa kapanahonan natin ngayon ang sabi ni Sir Mike tsaka ng DOST Pag-asa, parang ganito na tayo maghapon and tomorrow ang expectations medyo okay na siya. Hindi naman tayo lalampas ng 50 millimeter in one day yung pwedeng bumagsak kasi manipis po siya pero sustain pero it's okay. Pero yung pagsama ng panahon mukhang mas baka maapektuhan yung parting Metro Manila, baka umabot daw ng mga 90 to 100 millimeter siya. So hindi tayo po nagsasabing off the hook na tayo pero yung preparation natin nandun pa rin. Pero yung pag-deploy wala pa po sa stage na ganyan kasi nga yung blue alert po natin is standby mode po tayo and aware naman po tayo kung just in case mag-regress yung ating development, ibig sabihin sumpa-sumama yung panahon natin. But based on forecast, ganito na lang tayo sa buong maghapon and tomorrow, mukhang better na po yung weather natin. Although ina-expect na as mentioned earlier na mukhang 3 araw na ganito yung panahon po natin. Okay po. So ngayon, sir, ibibigay ko naman kay Bombo Kim ang pagkakataon para magtanong po sa inyo. Bombo Kim? Hello po Sir Raynor, good morning, Bombo Kim Ramos po ito and welcome po ulit dito sa ating programa. Siguro sir, may few questions lang po, unahin ko na itong isa pong isisingit natin sir. Siguro if may idea po tayo, magkano po kaya as of now yung allocated budget ng syudad para po sa DRRM fund sir? Yung DRM fund po, ang allocation po niya, meron po tayong tinatawag na QRF or yung 5%. That's the Quick Response Fund. So yung last year po na more than 30 million na naka-allocate sa atin sa Quick Response since wala naman po tayong nagamit doon masyado except yung Bagyong Uwan na nakapag-cash advance po ako ng 1 million para po sa provision ng pagkain at pag-arkila, gasolina, nung lahat ng mga heavy equipments na ating ipinakiusap ng ating butihing mayor sa mga partners. So pag nakikiusap po kasi tayo, backhoe, payloaders, lahat po yung araw-araw na gastusin nun, including yung pagpapakain sa mga staff sa atin po yun. So na-save po natin yung mahigit 30 million na yun. At during the first
meeting, first quarter council meeting ng CDRRM, dito po ay nagpo-propose po ang secretariat, kami po yun, kung ano ang pagkakagamitan. So may manual po tayong sinusunod kasi may alisto manual ng DILG, may panuntunin din po ang OCD. Tapos based on actual na pangangailangan natin, ano yung mga related, basta po para hindi po tayo magkaroon ng COA notice, ang importante po doon yung 4 po na tenet or yung 4 na parts po ng DRR, yung mitigation, response, rehabilitation and repair, dapat po doon lang umiikot yung pagkakagastusan nyo. So base po doon sa na-present po namin ang pinopropose po ng council na na-approve naman po ng CDC or City Development Council at nakapasa na din po sa Sangguniang Panglungsod. Although pa balik-balik kasi po mga technical na mga usapin, pag nandun hindi muna babalik ulit. So meron po tayong pagbili dapat ng rescue truck. Dapat kasi nasa procurement ano pa lang po ito ngayon dahil after ng approval, pagbili din po ng boom truck kasi ang gusto natin makatulong siya na kasi ilan lang po yung boom truck ng city. Meron din po si GSD pero may kanyang trabaho. Si Enro din. Pero kami in close coordination with Enro yung paggagamitan niya kasi ito yung mga gagamitin na pag-maintain ng mga pagputol ng sanga or pagpulot ng mga sanga na kung saan pwedeng makaiwas sa casualty or sa aksidente kung prior po sa pagbagsak ng sama ng panahon may pruning na nangyayari. Tapos yung rescue truck naman, ang gusto natin magkaroon ng dedicated at least 2 trucks na bibilhin po tayo na gagamitin lang sa una sa pag-rescue, paghakot ng mga tao. Pangalawa, pwede rin gamitin ng ibang bagay tulad ng pagkuha ng mga relief goods or bigas just in case may mga sama ng panahon. Kasi ang nangyayari ngayon, wala tayong pinagkakarga ng mga trucks na ito na dedicated. Bakit gusto natin dedicated? Kasi ba kung with all due respect, kung galing to sa solid waste management, pero iba talaga ang amoy kahit nililinis pa rin. So maganda po na ma-dignify din natin na halimbawa kung yung truck na kahit ang gamit ay halos minimal, pero just in case may paggagamitan tayo, may magagamit din po tayo. So another, yung pagpatuloy po nung pag-purchase po ng fireboat kasi ang isang nakikita nating ang problema, ito pong area ng mga barangay na merong nagdikit-dikit ang bahay tapos makipot ang daan kapag may sunog, ang hirap makapasok ng fire truck. So makakatulong po yung fireboat natin. Tapos yung ongoing po na actually kausap ko si Sir Mike nung isang araw, doon po sa dosing early warning sensors, yung Davis po, similar po na ginagamit ni Sir Mike Padua. Maglalagay po tayo ng dose noon. Nung nagkaroon ng presentation, yung isang company, yung bid po nila 10 billion. Pero nung nag-decide po ako na i-propose na sasarilihin natin ang pag-purchase, umabot lang po kami ng 3.5 million. So nakatipid po tayo doon. So ongoing po to and hopefully before end of the year at least kalahati po nung dosing yun na sensors ay nakakabit na sa mga areas na makakatulong talaga sa atin sa pag-determine ng kumbaga specific dedicated na bagsak or volume ng tubig sa mga barangay na meron tayo sa Naga. Together with this, nandito din po yung kung mapapansin nyo, yung tulay ng Panganiban, Colgante, dito po sa Del Rosario, Pararayan, may mga parang sensors po yan dyan sa dun sa nilalakaran sa tulay. Ito po ay gawa naman ng Ateneo. Ang worth po niyan pag na-purchase na natin is around 500,000 lang. Million po yan pag kinuha natin sa labas. Ito po ay pagsisense ng daloy ng tubig, yung speed ng tubig. Kasi ito po yung dapat mapag-aralan natin. Together, mapag-aralan natin, magkaroon tayo ng data para moving forward when it comes to decision making ang ating LGU ay data-driven po. Hindi po yung parang naghahaka-haka lang tayo. So mas maganda po may datos tayong napapakita para sa pag-decide, sa paglikas, sa pag-decide, sa pagpalikas
sa pag-decide sa kung ano ang development na dapat mangyari na lang sa isang area, makakatulong po ito sa atin. 1,000,000 din po ang itinilaga natin sa research program. Itong research fund po ay collaboration, partnership with other stakeholders. Currently, meron po tayong partnership with UP, tapos UP NOAA, Ateneo de Manila University, and local universities just like Ateneo de Naga, BISCAS, tapos etong Bicol University. Kasi po, ang kailangan talaga natin datos para po scientific yung decision making natin as we go on. Kasi we must admit, yung city po, dati yung namahala po ng CDRR ay hindi po masyadong inclined sa data. So, pinagtutuunan po ito natin ng pansin para makaipon tayo ng data na kapag when it comes to decision making ng ating council at ng ating mayor, kasama po ang sanggunian, ang tulad ng paggawa ng mga batas related sa DRR, malinaw po na ang basehan natin ay yung mga datos na nakalam po natin. And some other things po, meron po tayong provision sa sa QRF po pag nag-declare ng state calamity. Yun po ang pinagkukunan natin noon. So, sa totoo lang, Sir Kim, ayan yung pinaka-challenging kasi kahit 50 million siya, kung halimbawa, yung last na bagyo po natin na marami yung lumikas, 27,000 ang lumikas. Yung uwan, ang ruling po kasi niyan, sa unang araw, ang magpapakain barangay. Tapos pag tumagal pa po siya, after niyan, saka ang city. Pero ganito na lang, simpleng arithmetic. Kunyari na lang, 90 pesos na pagkain. That's Jollibee na one-piece chicken. Sa 26,000, sa 3 kain sa isang araw, alam pong umaabot agad yung 3 araw ng around 1.4 million sa pagpakain pa lang. And we're not saying na hindi dapat. Pero ang point is, kaya ito po yung importante na malinaw yung pagpapalikas natin. Kasi sa bawat pagpalikas natin, antabay po doon yung gastusin. It's not na ayaw natin gumastos, pero responsibilidad po ng pamahalaan. Kami po yun, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, na maging objective tayo. Hindi po yung para lang out of emotions, kailangan natin ng ganito. So, magiging maganda po yung decision making natin kung data-driven po yung basehan ng ating mga decision na gagawin, especially kapag may sama ng panahon. So, in general, dun po umiikot yung mahigit 30 million nating fund. Kasama pa dun yung annual fund natin. Pero, siyempre, ang 50% nun nasa sweldo ng city. Pero yung na-mention ko po sa inyo, yan po yung kumbaga hindi nagamit na QRF last year, na yun naman ang dapat gamitin namin sa susunod na mga 5 taon. Kaya continuing po yan. Pag hindi mo po yan naubos, babalik po yan sa general fund. Pero dapat bilang isang magaling, wise na manager ng isang department, napapagpaplanuhan po namin yan na magamit po natin yan base sa pangangailangan ng lungsod, especially dun sa mga kagamitan at preparations. Ang kasama po dyan yung trainings para makapacitate yung mga empleyado ng city na eventually kinakascade po natin sa mga barangay, kahit po sa mga private individuals, yung mga institution. Kasi hindi po palagi sila sa programa. So ang ginawa po natin yun, kapag kailangan nila ng training, ngayon po, hinahatid na namin yung DRR sa mga HOA. Ito po yung mga urban poor kasi sila talaga yung very susceptible sa epekto po ng sama ng panahon. So, pag nag-survey ka nga, parang wala silang alam about yung mga 4Ks. Pag may mga tanong po kasi sa mga training nila, may alam ba kayo sa disaster risk management? Wala. Kilala niyo ba yung sino ba yung? Wala. So, ang ginawa po namin, pero hindi po kami yung magsisiksik ng sarili namin. In-open up po namin sa lahat ng mga barangay na kapag ang isang homeowners association or community ay nagnanais na magkaroon ng orientation, training sa BLS, first aid, mga ganun. Pero ako po importante sa akin yung orientation kasi doon nila nakikita na meron palang COMSEN number, meron palang dapat tawagan kasi hindi kung minsan ang gobyerno, including us, kala mo active ka na, kala mo ginagawa mo na ang lahat. Pero yung laylayan talaga, bihira doon yung may alam. Ang normal yung may alam yung presidente lang, yung mga officers, pero yung mga individual na
wala talaga, ang iba ayaw din mangialam, walang pakialam, pero kailangan nating ipaalam talaga sa kanila na merong DRR, may mga programa at may mga dapat ginagawa before, during, and after a threat or a disaster. So yun po ang ginagawa po, pinagkakagastosan po natin doon sa pera na tinatanyo about sa budget ng DRR. Siguro po Sir Raynor, konting question na lang po, no? Last question ko na lang since limitado na lang po pala itong oras sa Zoom natin, sir. Sir, despite this, itong naranasan po natin na panahon, are we still expecting the effects of ito pong tinatawag nating severe El Nino? Sabi daw po kasi mga simula August, mararamdaman pa rin po ito, if not sa Pilipinas, sa buong mundo po. And nakikita po kasi natin ganito kalakas yung ulan and all. Are we still expecting na kung tatama man ang tagtuyot simula po ngayong buwan, ganun pa rin kalakas itong epekto nito? Opo, Sir Kim, ganito lang. Nasa El Nino po tayo, and nandun pa rin tayo sa ina-expect na isa sa pinakamatinding El Nino na mangyayari sa mundo, and kasama po ang Pilipinas, especially yung western part po ng ating bansa. Now, pero sana na-imagine niya ng tao na sa taas po ng ulap na to ngayon, nandun yung sobrang init. So the moment malusaw, lumampas yung ulap na to, yung ulan ngayon na nararanasan natin, yung init mararamdaman ulit natin. So, layering po kasi ang weather. So, whether may El Nino siyang buong mundo siya, pero nangyayari yung mga packet nung sama ng panahon ng bagyo tulad nung nangyayari sa atin. Pero immediate after the clouds ma-disperse po siya or matunaw po siya, definitely iinit ulit. Kaya dapat July, August ang ang panahon tipong medyo maaliwalas na kasi sa pag-ulanan, yung init hindi na mas mainit pa din po yung darating kasi nga ang sinasabi, tama po kayo na ang epekto nito ay aabutin ang peak nito ngayong third, fourth quarter hanggang next first quarter po of 2027. Actually, alam kong tapos na pero mas dito po ako nagpi-prepare, dapat po ma-inform, ma-educate at ma-communicate sa tao. Ang takot ko po after ng El Nino. Although malaki ang epekto sa atin ito, maghihirap yung mga magsasaka, although may mga mitigating factors or programs na tayong ginawa ang local government. Pero ako po mas takot kasi nga bahain ang Naga. Kasi cycle po siya after ng El Nino, eventually darating sila ninya. Doon tayo hindi pa masyadong preparado. Bakit hindi tayo preparado? Kasi kung mag-overhaul tayo ng drainage system, magpapalalim po tayo ng Naga River, tapos hindi naman natin control yung programa sa Bicol River, kapag umulan ng malalakas, kapag La Nina, tapos sustain na ilang araw, hindi umaaraw talaga. Doon po tayo ang challenging. Kaya as early as now, dapat ang isip natin habang nasa isang phenomenon tayo, yung sunod yung epekto po nito sa atin. And yun po yung campaign po natin, na ma-educate yung tao palagi nasa, hindi na mag-worry na parang tinatakot natin ang syudad, ang mga nasa lungsod. Pero ang mas maganda, mag-prepare po tayo. Moving forward, kung magpapa-improve ka ng bahay, magpapa-construct ka, paano mo sa design, yung city din, ano na lang, kaya po magpipresenta sa sanggunian yung technical working group ng bagong local building code para po alamin yung mga provisions, ano ang dapat, hindi dapat sa pagpapakonstruct, pagpapa-improve, ano mga lugar yung i-discourage na sobrang development para po prepared tayo kasi definitely kapag tag-ulan, babahain pa rin tayo despite of the change in leadership, the good leadership of our mayor, the foresight, yung pag-prepare sa future, but because of the nature po ng city natin na mababa catch basin tayo, definitely babahin tayo. So ang purpose po natin ngayon, ma-prepare ang tao, tapos ma-mitigate natin siya sa paggawa ng mga means, mga process na mabawasan yung negative epekto ng pagbaha sa ating lungsod.